So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa mga binata. Ang purpose nito ay para sa ating mga binatang lalaki na nag-aaral, nagde-develop pa para maging full grown man. Siguro advantage din yung torpe. Napalingon lang si crush sa'yo, nagkaroon ka ng eye contact, di ba? Parang kumpleto ng araw mo. Ito nakakatuwa din to, yung makasabay mong kumain sa school canteen, di ba? May isang mesa doon, wala kami maupuan, so doon ka umupo, kaso wala ka share. Tapos biglang dumating siya, hindi mo alam, biglang lumapit sa'yo, pwedeng pa share? Reels na santa mga ka-alright. Hoy! Reels, hindi na pala to reels. Tsaka tatagalogin natin kasi marami tayong mga audience na hindi Bisaya. Alright, so welcome sa channel ng Bisayang Nagtatagalog by Ang TV. Hoy! Buang! So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa mga binata. So sinunod ko to dun sa Shota kasi yung Shota sa mga babae yon. So ito para to sa mga lalaki, para naman maging fair. So disclaimer lang uli, ito ay syempre pananaw ko lang din, opinion ko, at based lang to sa aking personal experience nung ako'y kabataan. Syempre dumaan tayo sa ganun sa pagiging binata. Tsaka ito, ang purpose nito ay para sa ating mga binatang lalaki na nag-aaral, nagde-develop pa para maging full grown man. Bigyan natin ng payo para maging maganda ang kanilang kinabukasan. So una, syempre nung kabataan ko pa, dumaan ako sa ganun. I think yun nga, tulad yun na sabi ko nung nakaraang content ko, elementary pa lang ako may mga crush na. Diba? Kala mo elementary pa lang may mga crush na. Pero nagka-girlfriend ako high school na. Siguro advantage din yung torpe. Kasi pag torpe di ba pagbaligaw buti ka mo nung panahon na nung niligawan ko yung asawa ko, may cellphone na So siguro advantage yun. Puro crush lang ako. Ngayon sa mga binatang torpe, hanggang crush lang, di ba? Yung tipong napalingon lang si crush sa'yo, na nagkaroon ka ng eye contact, di ba? Parang kumpleto ng araw mo, di ba? Tapos minsan ito nakakatuwa din to, yung makasabay mong kumain sa school canteen, di ba? May isang mesa doon, wala kami maupuan, so doon ka umupo, kaso wala ka share. Tapos biglang dumating siya, hindi mo alam, biglang lumapit sa'yo, pwedeng pa share? Di ba? Pwedeng pa share daw. So di ka makakain ng pagka-concentrate sa pagkain, kasi andyan sa harapan mo tapos yung puso mo parang mga ganun. So masaya ang experience yun, yung mga ganun. Ngayon sa iba naman, yung mga hindi torpe, so yun, gustong gusto talagang mag-shota, okay naman yun, kasi hindi natin pwedeng pigilan yun di ba? Lalo na pag nakita mo parang type ka din ng babae, di ba? Kasi ligawan mo na. Kaso yung mga babae, syempre iniingatan ng mga parents nila yun. Dapat kayo mismo ang i-assume nyo na may boundaries talaga, di ba? So kaya dapat respetuhin nyo yung boundaries. Yan, kung magjowa lang kayo na jowa lang, pwede namang walang kiss. Pero yun nga, kasi kakapanood mo ng gusto mo gayahin, dapat wala mo ng kiss. Kaya yun nga, respetuhin natin yung mga girls. So dapat yung mga boundaries na meron, respetuhin natin yun. Tsaka kailangan kasi bago ka mag-cross sa boundary, handa ka na din. Kasi papasok ka sa isang lungga, tapos hindi ka handa, di patay ka doon, trap ka doon. So di ba, hindi madali kasi yung halimbawa nag-cross the line ka, tapos syempre hindi nyo pa alam yung mga gagawin nyo. Ang alam mo lang, gusto mong gayahin yung mga nakikita mo sa
kakapanood mo doon. Pag may nangyari sa inyong ganon, syempre responsibility na yon. Hindi naman pwede na pag may nangyari sa babae, biglang tatakbo ka, biglang aalis ka, sisibat ka, ganon. Pangit yun. Kasi may nangyaring ganyan dito dati. Sumibat siya. Tapos nung after ilang years, bumalik siya kasi feeling niya, okay na siguro kasi parang limot na. Yung mga kapatid, hindi nakalimot yon. Pag uwi niya, piyesta yun, oh. Pak! Piyesta ang ulo niya doon sa diskuhan. Pak! Basag dito. Di ba? Kaya dapat huwag kang loko kasi pag loko ka, nakarmahin ka rin balang araw. So, iwasan niyo yung mga ganong gawain. Kaya dapat ngayon nga, dapat paghandaan mo yung sarili mo bago ka pumasok doon. Then, isa pa, so yun, common to sa mga lalaki. Yung ganon. Iwas kayo doon kasi sisira buhay nyo doon. Yung mga nakikita nyo or kung may kakilala kayo na gumagamit ng ganon tapos feeling mo, uy, parang okay naman siya. Parang okay siya. Di ba? Sinabi mo na parang okay siya. Pero hindi siya okay. Kasi malimit. Kung sa tingin mo okay siya, pag sinubukan mo sa'yo, hindi okay yun. Madami nang nasira ang buhay doon. Kaya huwag niyong gayahin. Kasi pag sinubukan nyo yun, magkakaroon ng lamat yung growth nyo. So, sabagay, may mga chances naman. May mga, kasi diba pag nag-fail tayo, nakakabangon tayo. Kaso, mas maganda kasi yung nasa transition ka pa ng pa-develop. Diba, hindi ka madapa. Para mas madali ka makarating doon sa karoroonan mo na handa ka. Diba? So, I think yun lang mga ka-alright. So, kayo ingat kayo. Tsaka, huwag kayong masyadong nunood ng ganun yung iba, pulang-pulan yung mata. Tigil nyo yan. Peace out. Alright, shout out sa mga sumuporta sa nakaraang content. Ito yung mga names nyo sa lahat ng mga nag-like, nanood, nag-comment. Maraming salamat sa inyong suporta. Mabuhay tayo mga ka-alright. Peace out. Abangan nyo ang susunod na kabanata. Salamat!